Praise the Lord. So, saan bang mga bata? Diyan lang sila o sa labas? Sa labas daw po. Dahil daw ba? Sige po. Purihin po ang Panginoon. Okay. Nandito po tayo ngayon sa Elijah Hotel. We'll be doing this regularly every first Sunday. Hindi daw po every. Basta po once a month. Okay. So sabi ni Ruth, ang word ng Lord sa kanya ay mag-service po dito. So nung nakita po namin, kung mapapansin po ninyo, para siyang, hindi naman, ang term kasi sa English, anong tawag dito? Parang sore finger. Okay, pag pumunta po kayo doon sa may Villar City, siya lang makikita nyong mataas na building. Okay, and I think this is the only hotel sa Dasmariñas na kitang-kita mo, no? Alam ko sa Dasma wala. Nakakapagtaka nga, nauna pa ang Gen 3 na nagkaroon ng hotel, yung Bayleaf. First, so ang impression ng Lord kay Ruth, mag-service po tayo dito. And I think kanina, build an altar. I think I would just paliwanag ko lang po ng konti. Kasi po nakikita ko to for the past month. Sabi ko, Lord, curious lang ako. Bakit Elijah Hotel, yung pangalan, ang may-ari po kasi nito ay kilala natin. Yung pong ating building doon sa Dasma, sa bayan, ay siya po din ang may-ari nito. Okay? So sa kanya po binili ng bakery yung building natin, yung where the church is right now. Okay? So yung pong, kaya po tayo nandito ngayon, may pabor din po tayo. At katakot-takot na discount yata ang hiningi ni na Pastora Ella at saka po ni Pastor Carol dito. Para hinold up nila lahat ng, kasi hindi makatanggi yung mga manager pag binanggit na yung pangalan ng may-ari. Okay, nakakilala ni Dr. Ruti. Ay, kakilala ho namin si Kuya ganito, yung may-ari. Ay, ganun ho ba? Kilala naman ho talaga. Kaso matagal na po namin hindi nakikita. Praise God. Sa Malaki chapter 4, this is, mamaya papaliwanag ko. Malaki chapter 4, the whole chapter. Hindi ko alam. Ayan, praise God, Malaki. Kasi kanina kala ko, yung kanta, ang liit no? Sabi po dyan, sa New Living Translation, if you would like to read with me, the Lord of the heavens armies says, the day of judgment is coming, burning like a furnace. On that day, the arrogant and the wicked will be burned up like straw. They will be consumed, roots, branches, and all. But for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in your wings, and you will go free, leaping with joy like calves let out to pasture. On the day when I act, you will tread upon the wicked as if they were dust under your feet, says the Lord of heaven's armies. Remember to obey the law of Moses, my servant, all the decrees and regulations that I gave him on Mount Sinai for all Israel. I am sending you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord arrives. His preaching will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Otherwise, I will come and strike the land with a curse. The Bible is very precise sa lahat po na nangyayari, no? So, this is basically, nakikita po natin may mga nakikita po tayong picture nito that the world is really burning, especially now sa Israel. Okay? Yung laban ng Israel at saka po ng Iran. And I would not call it bad news kasi po this is
it's eventually going to happen because the enemy would want to stop yung movement at gagawin ng Panginoon para ho ma-divert yung ating attention in focusing on what God would want to do. Okay? So, mag-escalate pa po ang mga gyera. Pero may pangako po lagi ang Lord. He's going to be with us. Doon po sa binasa natin sa Malakay chapter 4, magmamanifest po talaga ang wickedness. Dadami po talaga. Pero sabi ng Panginoon, paalala sa atin, you son of righteousness, huwag kayong mag-alala. You will be strengthened and eventually, you will trample upon the wicked. Okay? So marami pong threat, left and right. Katulad po, isang threat po sa atin sa Philippines is, ipinupush po ang divorce. Okay? So yung pong LGBTQ, gender equality, ay ipinupush na po yan. At ang sabi po ng isa naming kaibigan na teacher na may access po siya sa government, sabi niya, it will be pushed. Hindi po, kung hindi man maging batas, it will be pushed sa mga curriculum po ng school. Okay? So wala na pong magagawa yung mga kahit ayaw, wala kang magagawa kasi yun ang inilagay na sa curriculum ng school. Ituturo na sa mga bata po iyon. Pero by the grace of God, meron po tayong alternative. Meron po tayong sariling school. Okay? So, the Lord prepared us in a way. And we are aware. So, mangyayari po yan. At sabi po rito, ang dahilan kung bakit po tayo nagpe-pray at kung bakit po tayo nandito sa Elijah Hotel, for me, this is a confirmation ng pinagagawa po ng Lord sa atin. Okay? So, may kanya-kanya po tayong role. Bakit po? On the day when I act, sabi ng Panginoon doon sa, pwede ba natin pakita anong version? On the day when I act, you will tread upon the wicked as if they were dust under your feet, says the Lord of heaven's armies. Paano po mangyayari ito? That we will be able to defeat kung ano man pong balak ng kaaway sa ating buhay. How will we triumph and be victorious? Sabi po roon, ang bili ng scriptures, ng Malakay, remember to obey the law of Moses. Ang tension po, isa po sa mga tension ngayon sa church ay may nagpipreach ng grace versus law. Okay? Hindi na natin kailangan ng Old Testament. Kasi namatay ng Panginoong Hesus, okay na lahat siya. Covered niya na lahat. Ang turo po sa amin ng aming mga teacher, sabi niya, hindi magkalaban ang biyaya o ang regalo, gift, sa batas. O dun sa, ang batas po ay hindi siya batas, kasi po ang pagkakaturo po sa atin ng law is, kung driver po kayo at nandito kayo sa Pilipinas, alam na alam niyo po yan, ano? So, yung pong ating, ang pagkakaintindi po natin sa law is, yung traffic light. Okay? Pag nag-beating the red light ka, kinakabahan ka na, no? Pangalawa sa pulis, ang kinatatakutan sa Pilipinas ay traffic enforcer. So, ang pagkakaturo po sa atin, ang law is pag may nag-aantay na pulis, pag nagkamali ka, huhulihin ka. But the real meaning, ang pinakamalapit po na meaning ng law sa English, ito po, ang pagkakaiba po ng Hebrew sa English, ang English po kasi marami siyang words sa dictionary niya. Pero yung meaning niya, as is lang. Katulad po ng shalom. Ang meaning po ng shalom sa English, ang interpretation is peace. Pero sa Hebrew po, pag inilipat na po siya sa original word, hindi lang po peace ang shalom. Marami po siyang ibig sabihin. Ang pinaka-summary po ng shalom sa Hebrew language is wholeness. Okay? Hindi lang siya mapayapa, kundi buo. Inaayos ka ng Panginoon. Yung kasaganaan nandoon, yung fruitfulness nandoon. So lahat when we say shalom. At sa biyaya po ng Lord, meron tayong isang word sa Filipino na malapit sa shalom. Okay? Ano po yun? Pwede niyo po bang hulaan? May libre po kayong isang tasang kape. Dagdag. Okay? Di ba ho? Aksidente ho ba yun na yung ating greetings ay mabuhay? Saan mabubuhay? Sa lahat ng bahagi ng ating, okay? Pag sinabi hong mabuhay to life, hindi ko alam kung
Baka kung may mga gusto mag-research, alamin nyo nga ako sino nag-imbento nung mabuhay. Okay? So, meron ho tayong word na binigay ng Lord sa atin doon. Hindi ba Miss Universe? Ang bilin po sa atin is, remember the law of Moses, my servant. Sabi po ng iba, ang kailangan na lang grace. Pero hindi lang po ang grace. Ang grace po ay regalo ng Panginoon. Sabi po ng mga teachers namin sa aming pong mga Hebrew classes, lahat ng bagay, from the very beginning, it's all God's grace. Regalo po ng Panginoon. And everything in the Bible is an invitation. Okay? Ano pong ibig sabihin ng invitation? It's free. It's up to us. We have to decide to receive it, to be part of it. Okay? Hindi po niya kailanman ipipilit. At ang sabi po doon, all the decrees and regulations that they gave him on Mount Sinai for all Israel. Ang paliwanag po na mga teacher, pagkatapos na iligtas ang Israel from Egypt, Exodus, regalo ng Lord John, invitation ng Panginoon. It's all God. Hindi po kaya ng Israel on its own. Then saka po, noon ilabas na po sila ng Egypt, saka po binigay ang instruction. Bakit po natin kailangan ng instruction? Dahil kailangan po natin ng structure. Lalo na po yung mga bata. Kung kaya ho pala ganito sa US, meron ho palang lumabas na turo ng mga 1960s sa US about parenting, na democracy dapat ang approach sa mga bata. Kung anong gusto nila, silang masunod. Tapos pag umiiyak, huwag niyong kakargahin. Kasi para maging independent. Kasi anong nangyari ho noon? Anong nangyari ho sa mga bata? Pag hindi ho natin sila kinarga, hindi tayo nag-respond sa kanila, pag sila po ay umiiyak at naghahanap ng, birahin niyo po, imagine, 9 months ho silang kasama ng kanilang nanay. Tapos nung nakalabas na sila, kaya ho umiiyak, they're longing for that. Hinahanap po nila yung init na yon, yung closeness na yon. Kaya pag umiyak ho sila, they're trying to recover. Pag may stress sila, ang hahanapin po nila something familiar. Kaya ho iiyak sila. Kaya pag lumapit ang nanay, bigla hong tumatahimik, tumitigil. Kaya sabi ho, ay tinuro ho ng mga 1960s, ang sabi po ng expert, pag umiiyak, huwag nyo kakargahin. Pabayaan nyo lang umiyak. May turo silang ganun. Kaya para daw maging independent. Kaya naging detached yung mga bata as they grow up. Hindi po pwede ang democracy o ang pababayaan ng mga bata on their own. They have to learn hierarchy. Ano yung hierarchy? Merong rango na kailangan mong masunod. Structure po yun. Pag wala hong structure, another interpretation po ng law sa Hebrew is trellis. Alam niyo po yung trellis? Kung nag-aalaga po kayo ng halaman, yung ginagamit po nating balag. Okay? Pag nagtatanim po tayo ng ampalaya, ang ano pa ba yun? Upo, kalabasa, ano pa po? Pipino. So, ang trellis po ay guide. Hindi ho pwedeng mag-decide on her or his own ang mga bata. Wala pa po silang alam. We have to guide them. They have to learn structure. Okay? So, yun po ang role ng law sa atin. Kailangan ho silang matuto. Sabi, I'm sending you to you the prophet Elijah before the great and the dreadful day of the Lord arrives. His preaching will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of their children to the father. Bakit kailangan po natin ng Word of God? Bakit kailangan po ng mga bata na nakikita nila, na-expose po sila sa church? Okay? Lahat po ng nakikita natin, lahat po ng nahahawakan natin, nagbabago, nawawala. Okay? Ang pera po, magkano ng gasolina ngayon? 56. Nung isang araw, so nagbabago. Yung inaasahan po nating permanent, hindi talaga permanent. Ang tanging permanent lang po ay ang
Panginoon. Ang Lord lang po ang hindi nagbabago. Sabi niya, kaya ang ibig sabihin po ng holy is the Lord does not change. Yung pag-ibig niya, yung plano niya, hindi po nababago. We have to have that fixed point ang tawag. Kaya, nagtatanong po, baka nagtataka po yung iba, bakit, doktora, ano po ba yung ginagawa niya? Pumupunta kayo, katulad po last trip, kailan ba tayo lumakad? August, kailan tayo sa Vietnam? October 7. So pumunta po ng Vietnam, ng Cambodia, at saka po ng Thailand, nag-pray po sa kilometer 0. Sabi, bakit ka ba mag-pray sa kilometer 0? Kasi po yung kilometer 0, dun po sinusukat lahat ng, mahalaga to sa mga engineer at saka architect. Tama po ba? Okay. Tama po ba yung mga engineer, architect? Tama ba yan? Kailangan ba talaga yun? Doon ho sinusukat lahat ng distansya sa kung saan man papunta. Sa atin po, nasa Luneta, kung saan po binaril si Rizal. Okay. Alam niyo ho ba kung bakit si Rizal ang binaril? At bakit hindi si Aguinaldo ang hinuli? Okay. Bakit kaya yung hindi ibang mga katropa ni Rizal? May dahilan din ho yun. Pero bakit dun din nila nilagay yung kilometer 0? Okay? Alam niyo ba ang kilometer 0 ng mundo? Where everything starts and eventually everything will be measured? Okay? Saan, sister? Saan nga, sister? Sige na. Salita ka. May libre kang kape mamaya. Hindi ka ba? Milo. May libre kang Milo. Okay. Okay. Saan? Sa Mount Apo. Ay! Ibang ano yun. Sa Jerusalem. It's the center of the world. Why is it the center of the world? Because, dahil po, ito po sa Rizal, dun ho, sa Luneta Park, dun ho binaril at dun ho isinakripisyo si Rizal. It's a place of control, ang kilometer 0. It's where everything is measured. Doon ho sinusukat lahat ng distansya. Gaano ka ba kalayo? Zamboanga, gaano ka ba kalayo from Luneta? So may sukat po yun. So tayo po dito sa Dasmariñas, basically we are kilometer 30. Ganun po tayo kalayo sa Luneta. At yung kilometer 0 po na yun is hindi siya ordinaryong lugar. Lagi hong may tipan na ginawa doon. May dedication po na ginawa doon. Kaya where the Lord Jesus died is a place where it all started. At hindi rin nakakapagtaka, at according to some scholars, kung saan po inoffer si Isaac, ay doon din yung lugar kung saan ibinigay yung 10 commandments. Yung commandments for the whole. At alam niyo po ba, lahat ng batas ng buong mundo, pati po yung cleanliness, wala pa hong ospital noon, wala pang tertiary hospital. Halos lahat po ng practices on health ay sa Mosaic law hinango. Okay? So, biruin niyo po kung gaano ka-advance ang Bible. Because it all came from the Lord. So, fixed point is very important. Doon tayo lahat huhugot. Kasi doon lahat ng, kaya tingnan niyo po yung inyong katabi, lahat po ng gagawin niyan, may pinaghuhugutan. Okay? Kaya pag medyo hindi ka na nabibless doon sa iyong kasama sa bahay, tatanungin mo, saan mo ba hinuhugot yan? Okay? So, kung sa Lord ba yan o hindi ba yan, sa Lord. Okay? Pag sinabi ko hugot, it means connections. May pinanggagalingan po talaga yon. And we have to determine, Lord, ito bang pinaghuhugutan ko nitong mga pinaggagawa at decision ko? How I react? Kinikwento po ni Ruth, meron po siyang, sabi niya po, he has an angry father. Angry father. Kaya mataas lagi din ang boses niya. Bakit po? Saan niya hinuhugot yun? Dahil meron siyang angry
Favor. Sa Lord ba yun? Yung pinaghuhugutan mo? Hindi. At mo, gina-justify niya na yung sarili. Tingnan mo kasi mo hinuhugot. Naiintindihan po natin. That's why, dinadala po tayo ng Lord, ibinabalik po tayo ng Lord. Ang bilin po sa atin sa Malakay, go back to the laws that I have given to Moses. Hindi po para maging Israelita tayo, but because this is the basis of all instruction. Okay? May mga batas sa Israel na hindi natin kailangan gawin, katulad yung hindi ho si Fernando po Jr. ang nagpauso ng sideburns. Pag pumunta ko kayo sa Israel, tao po si Fernando po sa sideburns. Bakit ho talagang hanggang tumutubo yan, sideburns yan. Okay, magtataka ka sila, sa kanila, yung buhok nila hindi lang pataas, pati pababa. Sa Bible ho nila, kinuha yon. So, pero para sa kanila lang ho yun. At hindi ho lang sa Israel gumagawa nun. Mga Orthodox Jews lang po ang gumagawa. Okay? Hindi ho natin, katulad po ng kosher, hindi po talaga natin magagawa on our context dito sa Philippines. May pamamaraan po ng pagpatay ng kambing, pagpatay ng baka, lahat. Pag sinabi pong kosher, susundin natin one step, every step, kung paano gagawin po yun, hindi po natin kayang gawin. Pag nandito ka sa Philippines, I don't know, nung nagkaroon po tayo ng bisita dito ng mga na nagpa-practice po talaga ng kosher, si Dr. Carol Eustaquio ay sa synagogue pa po sa Makati bumibili ng pagkain ng mga bisita po natin. Imagine how difficult it would be for them na lumabas ng Israel at mag-missions. Okay? Kaya po, iniatang po sa atin ng Panginoon ang pag-missions. Bakit po? Tingnan niyo po yung katabi. Kinakain niya kahit na ano. Okay? So, bakit pag nasa missions ka, kami may protocol. Pag nasa Muslim work, nasa lugar ng mga Muslim nasa Mindanao, may mga protocol po. Hindi pa pwedeng kainin ng ganito. Okay? Pero pag nasa bundok naman na hindi po talaga kami kumakain ng pork na. Pero pag wala ho talagang makain, kakain din po talaga. At may biyaya naman po ang Lord, no? At nakakapagtaka naman po, pag halimbawa pa nandito tayo sa ganitong setting, may option, at nakakain ng baboy, parang nagkakasakit si Ruthie. Okay? Nag-iiba dahil ako ho, one time, napapunta po ako sa kasalan, napakain po ako ng baboy. Afterwards, mga 2 hours, sumamama na po yung pakiramdam ko. Okay? Pero nagtataka rin naman ho ako, pag nasa ibang lugar na wala kang makain, pag kumakain naman ho ako ng baboy, okay lang din naman ako, no? So sabi ko, Lord, ano lang talaga, may itinuturo lang ang Panginoon. So, we have been called by the Lord to establish that, to live with that, yung ating fixed point. Huwag nating makalimutan. Okay? May tawag po ang Lord kaya tayo pumupunta sa kilometer 0 is to do yung anointing ni Elijah. Ano ba yung anointing ni Elijah? To declare, Lord, ang lugar na ito ay sa'yo. May kailangan ho kasing tumayo sa gitna. Ayun po ang inaantay ng Panginoon. No? Na yung priestly function po is, yung tumatayo ka, may kasalanan alam niyo ho ba kung bakit, ito po, narinig ko lang to kay Rick Joyner. Sabi niya, Christians die every day. Ano hong ibig sabihin die? Ang unang pinagbawal sa hardin ay kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Bakit po? Dahil hindi po yun ang disenyo sa atin. But we die so many times, nagde-decline po tayo because nagiging trabaho na po ng Christians ngayon is we determine, hindi naman humasamang magsabi kung tama o mali, but we judge people a lot. Okay? Diba, sa atin po, sa evangelical circle na lang po, yung mga conservative po ay, sino nanonood din? Joel Osteen. Okay. Humingi ka ng tawad. Napaka-liberal mo. Okay. May mga ganun hong pastors that are criticizing Joel Osteen.
that they are too liberal. Yung mga, lalo na po yung mga conservative Baptist pastors. Sabi niya, hindi yan sa Lord, demonic yan. But lives of people are being changed once they apply and hear Joel Austin. Hindi rin natin alam. Pwede ba natin? Sara natin yung ano. Baka naririnig din tayo sa kabila. Oh. So praise God. Naintindihan po natin, we are not here. We have not been created katulad po ni Adam and Eve. They don't have the capacity or the gift to really weigh kung ano ang, sino ang tama, kung sino ang mali. Si Lord lang po talaga may kakayanan nun. Unless the Lord speak to us, hindi ito para sa'yo. Okay? Itong binigay na portion ng Panginoon sa atin, let's be good stewards of that. Okay? Naalala ko po yung aming professor. Mataas po siya yung kanyang position sa evangelical circle. He's very, hindi naman critical. Critical. Ayaw niya yung mga malalaking building. Okay. Kaya nung itinatayo po this is not against CCF, nung tinatayo yung 3 billion yata ang CCF, tama? Building? 2 billion. Nagre-react siya nun. Bakit po? Pero mayaman sila. Mayaman silang church. Kasi sabi niya, kasi pala iba yung ibinigay ng Lord sa kanya. Sabi niya, bakit? 2 billion. Dapat ibinigay na lang yan sa mga pastor. I-training na lang. So nagre-react siya doon. Pero hindi naman din po natin alam, Lord, bakit binigyan mo sina Pastor Peter Tanchi? Ito rin ang history ng CCF, si Pastor Peter Tanchi. Yung pong kanilang church, Grace Baptist sila sa Grace Church. Chinese po si Pastor Peter Tanchi, ang kanya pong wife is American. So nagre-request po sila sa kanilang church. Sabi niya, pwede ba tayong mag-English service? Kasi ang wife ko is American. Tinanggihan ho siya. So what he did, he started his own Bible study. Inopen niya. Okay, kasi gusto niya rin, yung hindi lang Chinese. Pwede bang yung mga Filipino speaking din, mga Tagalog? Hindi rin po siya may dahilan din naman yung mga in church niya. Pero when he yielded dun sa gusto ng Lord, iniligay sa kanya, imagine what happened. Nag-boom yung kanilang ministry. At saka yung mga mayayaman, pumupunta sa kanila. So each one of us, may role po tayo. Hindi po lahat. Ang problema po ng marami, gusto lahat maging CCF, maging VCF. Hindi ho eh. We have different calls. May kanya-kanya po tayo. And we have to be able to pass that and refuse to eat from the tree of the knowledge of good and evil. Tama to. Mali yan. Okay? At yun po ang isang blessing sa amin ni Ruth, nabawasan na po. Hindi naman totally na alis. Nabawasan na yung pagja-judge. Okay? Meron pa rin. Lalo na ho si Ruthie. Ay, hindi. So, we have been called by the Lord to establish to recognize those fixed points. Kaya ho, assignment po natin, bakit kayo pumupunta sa ganun? Bakit kayo nagmimission? Bakit lagi nyo na lang hinahanap yung kilometer zero? Hindi ho ginagawa ng iba yun. Sabi, yun po yung assignment namin. To pray and declare. Bakit po? May priestly function po tayo. Ano yung priestly function? Ang tao po, tayo lang po ang, pag lahat po ng creation ay sinukat mo by height. Pinakamatangkad hanggang sa pinakamaliit. Tayo po yung average, yung height ng tao. Okay? We are in the middle of everything. At tayo lang din po yung both physical, nahawakan, pakikurot yung inyong katabi, makatulog na. Ay.
Physical at saka po spiritual. Bakit po? Paano nasi-sense yung spiritual? Nakakaramdam tayo. Tapos meron tayo, we were the only ones given that option to decide. Yung may morals. Okay? Nagre-react yung iba. Di ba? Ngayon po masyado ganun nga ho nalilito ang mga tao. Pag yung abortion, approved. Pero pag may animal cruelty, nagre-react yung mga tao. Pero if you're going to go to the original design, if you're going to watch how animals live in the wild, nagpapatayan po talaga yan. They eat each other. That's their natural instinct. At yung tinuturo po ng mga nag-canine, yung mga nagtuturo ng mga aso, sabi, don't treat dogs like people. Okay? That's part of our fallenness. Nare-reverse na yung mga bagay na dapat na nasa lugar. Okay? Pero wag naman natin sisipain yung mga aso at pusa sa bahay. Kasi baka mainit lang ulo natin. Okay, wag naman natin gagawin. So, we have been called by the Lord to do that priestly function. Pero hindi ho kasama sa role natin yung ikaw tama, ikaw mali. We have to be able to, Lord, discern. Lord, ano lang ang gusto mong ipagawa sa akin? Okay? So, eto po, may kanya-kanya tayong role. Meron ho tayong school. Matagal po namin pinag-pray ni Ruth. 4 years. Meron din po tayong co-op. Matagal din po namin pinag-pray. Ilang taon din po. Pero hindi po namin yon magagawa kung hindi po nagpadala ng Lord ang Lord ng tao. Katulad po sa co-op ngayon. Ang co-op manager po natin, si Pastor Rafi. Yung pong kanyang mga seminars at training and skills, bigay po ng Lord John, wala po si Ruthie masyado noon. Okay? Wala din po ako noon. Ang binigay lang po ng Lord sa amin mag-pray. Lord, magkaroon kami na co-op. At hindi rin ho galing sa amin yon. Nasagap lang din po namin. Sa dalawa po naming close sa kaibigan, kay Pastor Angel at kay Pastor Sally Ojeda. Tapos po yung school, hindi rin po originally sa amin. Nasagap lang din po namin. But the Lord granted the desire of our heart na magkaroon ng school, magkaroon ng co-op. We are God's vessel. May minilagay po ang Panginoon sa atin. Okay? So, purihin po ang Panginoon. We have different roles. Saglit, nawala po ang aking outline. Next. Saan po galing yung Malakay chapter 4? Ito po siya. Dito siya kinuha sa 1 Kings chapter 18. This is our calling. Bakit po tayo nandito sa Elijah Hotel? Sabi po dito sa 1 Kings chapter 18, he took 12 stones, one to represent each of the tribes of Israel. And he used the stones to rebuild the altar in the name of the Lord. Then he dug a trench around the altar large enough to hold about 3 gallons. And itinalon ko po sa verse 35. Sabi po ni Elijah, after niya magawa ang altar, nagpray po siya. Sabi niya, O Lord, answer me so that this people will know that you, O Lord, are God and that you will have brought them back to yourself. Immediately, the fire of the Lord flashed down from the heaven and burned the young bull, the wood, the stones, and the dust. It even licked up all the water in the trench, and when all the people saw it, they fell on their face down on the ground and cried, The Lord, He is God. Yes, the Lord, He is God. Every time na pupunta po tayo sa kilometer 0, ulitin ko po uli, ang ginagawa po ng kaaway, yung mga original ng Lord, ginagaya po niya. So yung kilometer 0, katulad po sa atin, kaya po si Rizal ang pinatay, offering po iyon. Okay? So, may kapitbahay po kami sa Florida Sun, doon po sa aming subdivision. Noon itinatayo po yung bahay, nakita ko po sila,
yung mga karpintero, nagpatay po sila ng kambing. Bago po, no na medyo nakapagtayo na po sila ng, nahukay na nila and everything, nalagyan na nila ng mga, basta yung mga pundasyon, yung mga main corner, nalagyan na po nila ng buhos. Bago sila nag-proceed further, nagpatay po. Nagtaka ko bakit sorry, oy. Isinabit po nila yung kambing, pabaligtad, tapos so ginilitin nila at nagpatulo po sila ng dugo. Bahagi po ito ng kultura ng maraming Pilipino. Yung iba po hindi kambing, first time ko nakakita ng kambing, pero ang malimit ko pong makita ay manok. Okay? Ulitin ko po uli. Lahat po ng pagpapatulo, pagpapabuhos ng dugo, ang dala po nito ay sumpa. Ang tangi hong pagdanak ng dugo na nagdadala ng buhay, yung sakripisyo po na dinala at ginawa na ng Panginoong Jesus. So anything. Kaya po nagpe-pray, kaya ho tayo nagde-dedicate ng bahay dahil hindi po natin alam kung anong ginawa ho dun sa mga lupa. Katulad po, not against the Chinese, may practice po ang mga Chinese na kahit po ng mga Christians, nagde-dedicate pa rin po. May mga Buddhist practices pa rin po. Ang hotel po na ito, ang may-ari po ay Yu ang apelyido, pero hindi po siya Chinese. Bakit? Mapapansin nyo po sa elevator. May floor number 4. Pag Chinese po, walang floor number 4. Pag mga ganun po yung mga lagay, may dedication po silang ginawa. Kaya ho tayo nagpe-pray, nagde-dedicate tayo ng mga lugar. Kasi may mga ano po tayo, may mga paniniwala. Tapos so pag August, hindi ho masyadong nagtatransact, nagpapatayo ang mga Chinese. Bakit po? Ghost month. Ano po yung ghost month? Nandyan pero wala. Parang pera din. Gusto mo ba yun? Nandyan pero ayaw mo yun. Yun ang paniniwala nila. So they do something. So, kaya ho, ibinabalik tayo ng Lord sa Israel to understand yung mga feast kasi po yun ang ibinigay niya na magdadala ng buhay. Because there are other practices in our culture na ang dala po ay kamatayan. Nakita ko ho yung isang reporter ng GMA, aakyat siya sa bundok. Hindi ka pwedeng umakyat ng bundok na yun nang hindi ka dadaan dun sa mga tribal leaders. So, may dahon, may ano pa ba? May halaman, ginaganon siya. Tsak, 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 tsak. So siya naman, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, kailangan. Tapos may pagbubuhos ng dugo, nilagyan siya ng kung ano-ano. So hindi niya alam, sinasapian na siya ng masamang. Okay? So, naintindihan po natin. That's why we are bumabalik po tayo sa Israel to redeem those things na maaring hindi sa Panginoon. Okay? So, the Lord is bringing us back to life and allowing us to recover. Dahil may mga nangyayari po sa ating mga ninuno na hindi natin alam. And we could always, by the grace of God, binigyan po tayo ng biyaya ng Lord to redeem those things. Okay? So ang Israel po, sa binasa natin sa 1 Kings chapter 18, they have forgotten their covenant with God. During the time of Elijah, si King Ahab, sa ibang altar na po siya nag-o-offering. Ang ino-offering na po, gusto niyo ba yun? Ino-offering na ho nila yung kanilang mga anak. Ang ni-require lang na offering ng Lord at sa temple lang po ginagawa, bawal mag-offering outside the tabernacle, outside the temple. Every offering should be brought in. Sa temple lang. Wala nang iba. Walang pagbubusan dugo or anything outside the temple. Ay, dun lang sa loob. But si King Ahab, he did something worse. Kaya 3 years, wala pong ulan. Tagtuyot. So we have to pray, Lord, bakit sa Israel walang ulan, walang tagtuyot? Bakit naman po sa Pilipinas, sobrang baha naman, no? Dapat din tayo mag-pray, Lord, bakit lagi na lang taon-taon we could pray to God? Anong kailangan naming ipag-pray? Anong kailangan naming tayuan ng altar? Kasi po ganun, gesture po ang ginawa ni Elijah. So the Lord would lead us to do that. Alam niyo po ba ang witchcraft, ang pangkukulam, ay
gesture din. Okay? Kukuhanan ka ng isang buhok. Well, Lord, wala nang ang buhok, kinuhanan pa. Tapos ilalagay sa manika. Hindi mo kailangan talagang maging mangkukulam para mangulam. Kuha ka ng buhok, galit ka. Meron kang manika. Ito, buhok ni nilagay ko rito. Tapos, gagawa ka ng gesture. Tutusukin kita. Magkakasakit ka. Dahil hindi po galing sa Lord yun, sasamahan po ng masamang spirito. And it will take effect pag hindi po maayos yung puso ng tao din na kinukulam mo. And kahit po maayos ang puso, minsan mararamdaman din ng mga tao yon. One time, may post akong natuwa ako na nakita sa Facebook. Sabi ko, ang cute naman ang ganda naman ng post na ito. I was curious. Tapos nakita ko po, kinuha siya sa isang libro. Sabi ko kay MC, pakibili nga ng libro na ito. Alam niyo po, binili ni MC yung libro, natuwa ako. Pagbukas ko, alam niyo ho, paghawa ko, para hong mainit at may kuryente. Sabi ko, ooh. Tapos nung binuksan ko na po siya, sabi ko, iba yung turo niya, New Age. Yung sinasabi po na ng manifesting, sabi niya, sabihin mo sa universe. Okay? So, makukuha ng universe, ibabalik sa'yo. Ang problema dito, yung katulad po sabi ko last time, marami hong spirito sa universe. Hindi natin alam kung anong spirito yung magde-deliver pabalik. Okay? So, hindi na po ito bago. Medyo mukhang nagiging cute lang. But the practices are the same. Originally taken from the scriptures, from the Bible, kaso po hindi po ibinalik sa Panginoon. So what Elijah was doing, nag-build po siya ng altar to remind the people, you belong to the Lord. Kaya every time we do kilometer zero, assignment and prayer, we are saying to the place, Lord, ang lugar po na ito ay sa'yo. At bago mag-manifest yun, meron hong mga taong tumatayo at nagsasabi, Panginoon, kaya tayo nandito, may mga tao nag-pray for us. At nagsabi, Panginoon, ang pamilya ko po ay para sa'yo. And it will affect our future. Kaya po ko nandito, dahil sa nanay ko. At dahil po ang nanay ko ay nakakilala sa Lord, meron din hong dahilan. Si Ruthie din po, ganon. Okay? Yung mga kapatid po niya, lalo na ho yung lalaki, medyo nagmamanifest na. Nagmamanifest na yung hunger sa Lord. Kasi tuwing may problema, sa amin na po pumupunta. Sabi niya, Kuya Joe, anong gagawin? Pag-pray mo naman kami. Tapos sumusunod na siya sa mga advice. Sabi ko, pagdating mo sa US, yung first dinner nyo, ganito gawin mo. At nakikita niya na may nangyayari po sa kanila. Yung pong mga kapatid niya na unang pumunta sa US, talaga hong hirap na hirap yung mga first. Pero ngayon, yung kanyang kapatid na pangatlong pumunta sa US, nakita niya yung bakit parang mabilis? Pero hindi niya pa nakikita. Pero nakikita namin. Pero hindi niya pa nakikita. Tapos meron ho siyang isang pamangkin. Nagmamanifest sa pamangkin niya yung presence ng Lord. Tapos yung mga kapatid niya lumalapit, sabi, ate, ano ang gagawin? Hindi po nila, nagmamanifest sa isang pamangkin, hindi maintindihan ng kanyang kapatid. Natatakot sila. Kasi ilan taon na yun? 10 years old. At sinasabi niya doon sa mga klase niya, you're not worshiping the Lord. That is not from God. 10 years old? Sa US. Wala nagtuturo sa bata. Si Lord lang ho yun. So, natatakot yung tatay. Kasi baka lumagpas ka na sa langit. Sabi ng tatay, ayoko ng anak na sobrang bait. So, yung nanay niya, yung kapatid ni Ruthie, lumalapit na ho sa amin. Sabi niya, ate, ganito. Ganito yung ginagawa niya, ganito yung sinasabihan daw po ng kapatid niya, anak, hinay-hinay ka lang, ha? Kasi baka matakot sa mga kaklase mo. So, the things that we are doing will affect the next generation. Okay? So, sabi ko, Lord, bakit kami nandito sa Elijah Hotel? Is this an answer to prayer? Gusto ko nga pong kausapin yung may-ari. Sabi ko, Kuya, bakit po?
Elijah ang ipinangalan nyo sa hotel na ito. At bakit siya nasa Dasma? Kasi we have been praying. We have a prayer house. We have an altar sa Dasma na 24 hours by the grace of God. At dinesire lang din po namin yun ni Ruth. Lord, pwede po ba magkaroon kami ng 2003? And by the grace of God, alam niyo po yun, you desire it, maaaring hindi ikaw na ang gumawa, pero lagi hong, dahil because you desired it, and the Lord is waiting for people to say yes dun sa mga ipinapakita po sa amin. Pinapakita sa inyo. May kanya-kanya po tayong pangitan. Tingnan niyo po yung inyong katabi, may mga vision po yan na na-receive sa Lord. Na para hong, pag shinare na nila sa inyo, parang, okay, kung kilala niyo naman si Ruthie, parang, Lord, parang ang layo naman na mangyari. Yung pinagpipray ni Dr. Ruth. Yayaman ka. Okay. Pero it's going to happen. Hindi ho dahil galing yung kay Ruth, pero dahil galing po yun sa Panginoon. Katulad po ng prayer house. We received it from God, pero hindi po kami ang nagli-lead ngayon. Si Pastora Ludi at saka po si Pastor Boyet and those who are fulfilling, si Ate Syria, yung iba po nating mga elders. And we are, in-announce pa po kami ni Pastor Steve Marpuri. Nagpapasalamat po siya. Binanggit niya pa special mention si Dr. Ruthie. Dr. Ruthie, thank you. You're taking 24 hours na prayer. You and the team. Okay? So, pag sinishare po namin sa iba, nagugulat po sila. Paano nyo ginagawa? Dahil may tawag po sa Panginoon. So, us being here is a confirmation po ng pagkakatawag sa atin ng Lord. Hindi naman po tayo marami. Shinare po kanina ni Ruth, wala po kaming usapan. But I'm going to close with this. Sabi niya, yung sinishare niya po na small is big, prophecy po yun ni Rick Joyner noong 2014. Okay? Bakit po? He has this research. Pwede ba nating pakita, Kuya Rafi? Laktawan ko na iba kung ano. Yung picture. May sinulat po si Pastor Rick Joyner. Gusto ko pong makita nyo yung picture. Pwede ba na? Ayan. Kung mahahanap nyo po yan, hindi ko alam kung saan kayo bumibili ng libro. This is an example. Yung kanya pong prophecy ng 2014 ay dito nyo po hinugot sa storya na to. Ang title po niyan is Courage That Changed the World. Hindi po yan nobela, that is historical. Nung mga Crusaders time, mga year 1000. Okay. Okay. Ano po yung kwento po ng Courage That Changed the World? This is about the story ng mga part po ng Crusades. Alam niyo po yung Crusades, gustong bawiin dahil na-preach sa Western world, sa Europe, na Jerusalem is where Christ was born. So marami revival po ng Europe noon. Especially ng Catholic movement. So naging iprinomote po ng Pope, kailangang bawiin ng Jerusalem from the Muslims. So nag-launch po sila ng mga crusades. Okay? So nagpuntahan po yung mga European knight, mga warriors, kumbaga, sa simple, para bawiin ang Jerusalem. So, inaway po nila lahat. Okay? Pero meron hong isang order na ang naging trabaho po nila ay hindi ho bawiin ang Jerusalem, kundi sinunod nila yung utos ng Panginoong Hesus na paglingkuran lahat. Ang tawag po sa kanila ay, next, the Knights of St. John. Okay? So, ang trabaho po nila parang Red Cross. Walang pipiliin. Lahat ng sugatan, lahat ng mga nangangailangan ng tulong, tutulungan namin. Muslim, Catholic, Christians, kahit na sino, tutulungan namin. Yun po ang naging trabaho po nila. Ang tawag nga po sa kanila ay hospitaller. Taga-ospital. Okay? The Order of St. John was founded around 1070 to serve the needs of poor pilgrims in
Jerusalem. They were known as hospitalers, and their work was centered around the care of the sick and the poor of all faiths, treating Christians, Muslims, and Jews alike in the broadest sense of inclusivity. So lahat po ay tinutulungan nila, welcome. O, di ba ho? Yun ang tinuturo ni Ruth. Open and safe na space. Welcome. Okay, praise God. Meron pa bang kasunod? Wala na. Ayan. Pero bakit ganyan? Bakit naging ganyan? Ganito po ang nangyari. Bakit sila naging knights? Ang tawag po sa kanila, Order of St. John, pero hindi po talaga sila mga mandirigma. Kaya sila naging mga mandirigma is, brother. Wait lang po natin. Ayusin ang... Okay, paliwanag ko ho. So, ang original purpose nila is tumulong. Pero dahil po noon, uso yung pagnanakaw, yung panghold up, lahat na. So, yung mga supplies po nila dinadala sa kanila ay ninanakaw, hinuhol, at pati sila na dapat tumutulong, hindi lang ho sila na ship bite. Okay? Talagang kaliwat kanan na puro sila na mismo na tumutulong. Di ba ho, pag nakakita ka ng Red Cross, hindi mo dapat, ambush, hindi mo dapat nanakawan. Pag ninakawan mo ang Red Cross, ano yun? Anong tawag natin doon? War crime yun. Kasalanan yun. Ikukulong ka. Lahat ng bansa, kalaban mo. So, ganun po talaga ang katatayo na. Kaso wala silang magawa. So, they have to develop another branch na magbabantay po sa kanilang mga supplies. Kaya po eventually they evolved. Hindi na lang sila manggagamot. Hindi na lang po sila manggagamot ngayon. Naging warrior na rin po sila. Para ho maprotektahan yung kanilang purpose. In our heart to help, we will eventually develop something else to protect the cause na ibinibigay po ng Lord sa atin. At napapansin ko po, yung mga magaling din, yung pong mga anointed din po sa spiritual warfare, sila din po yung pinakamababait. Talaga. Okay? Sila din po yung matulungin. Why? Because that's how it works. Tingnan niyo po ang Panginoong Hesus, siya ho yung pinakamatulungin talaga. At ang demonyo ho, sa kanya din, takot na takot. Dahil the heart is right. Lagi hong naglilingkod. So, eventually po, yan, ang nangyari po, nung natapos na po yung mga gera sa Jerusalem, parang wala na po silang gagawin. Tapos lumakas po ng lumakas ang mga Muslim. At kinukubkub na po, sinasakop na po ng mga Muslim yung mga from Jerusalem, nag-move na po sila ng nag-move. Lumakas po ng lumakas. Ang problema po sa kanila ay, nung pabalik na po sila ng Europe, ayaw na po silang tanggapin nung kanilang mga kababayan. Okay? So, what they decided to do, nagstay sila sa mga lugar na malapit sa, now they are stationed sa Malta. At ang nangyari po sa kanila, dahil lumakas po ang mga Muslim, they decided to really arm themselves and train. May mga pangit din ho sa kanilang history, naging pirata po sila. Pero ang pinipirata lang nila, mga Muslim. Okay? So, ninanakawan lang nila. Para daw ho hindi makapwesto ng maayos. At for ilang centuries ho, ganun ho ang ginagawa nila lahat. Talagang Muslim lang ang kanilang ninanakawan. Para wag So, nag-decide na po yung leadership ng mga Muslim. Sabi niya, once and for all, we are going to destroy this order of St. John. So, ginather po nila lahat ng resources nila, nagbuo sila na isang grupo para lang huwasakin sila. At nung nalocate na po kung saan sila, this Muslim group, wawasakin na po sila. At tuwing mawawasak po sila, malapit na po silang matalo, gumagawa po ng himala ang Lord. Namamatay yung mga leaders.
So nagdi-disband yung mga Muslims. Pero they are so small. Ang description nga po doon sa booklet, 1:1,000 halos. Or ang parang ang laban, 1:30. Sa kada sundalo ng Order of St. John, ang kalaban nilang Muslim, ang ratio 30 or more. Kaya very confident yung mga Muslim, matatalo natin yan. Pero for 3 wars, hindi po sila nagtagumpay. And it changed the world. It changed Europe. Because po, and eventually they were recognized, because of their victories, sa mga gera po na yon, nandito po tayo ngayon, hindi po tayo Muslim na bansa. And not all people knew that history. Na itong small groups na ito prevented the Muslims from dominating the whole world. Kaya po yung prophecy ni Rick Joyner noong 2014, small is big. There will be small groups of Christians like the Order of St. John that will go around the world and establish altars of worship para po to destroy the works of the enemy. Hindi na ho may espada o may aawayan, but there will be may mga foreigners po ngayon, ang ginagawa lang nila, pupunta sila doon sa sentro ng bayan, magpe-praise and worship. Walang evangelism. Yun lang pong ginagawa ng iba. And these are all volunteer works. Pag may sumama, praise God. Pag wala, tuloy lang. May mga maliliit na pong grupo na ganon. So what we're doing is that really, hindi lang po tayo. God is raising up small groups. Kaya po, ang design po talaga ng Lord is house churches. May mga maliliit. And the Lord is equipping us for all these things. We have to be prepared. Kaya may kanya-kanya po tayong assignment sa Panginoon. Amen? So, us being here is a confirmation, Lord, maaaring hindi man kami lumaki ng malaki, but we have a specific assignment to fulfill. At let us reflect on kung saan po tayo nilagay ng Panginoon. That we have to create that altar, build an altar before God and say, Lord, welcome ka. Kasi po yun ang iniintay ng Lord. May magsasabi, Panginoon, welcome po kayo sa lugar na ito. Welcome po kayo sa aming pamilya. Welcome po kayo, if you're a government worker, welcome po kayo dito sa bahaging ito ng gobyerno o kung saan man. Amen? Kaya ho, hindi tayo pwede talagang criticize. Kaya every time po, sa atin lang po ito, pag nasa Malacanang po kami, we could not say anything against the President. We can only pray for healing and restoration. Ulitin ko po uli, lahat po ng ginagawa ng ating mga politiko, ng kung sino man, meron pong pinaghuhugutan. Bakit kaya ganito ang aming mga politiko? May pinaghuhugutan po yan. And the things that they're doing, is it nagdadala po ba ng buhay? So, maaring yes, maaring no. So, pag hindi buhay ang dala ng kanilang mga programa, we have to know saan po ito. So, we have to stand before God in behalf of whoever they are and say, Lord, patawarin mo po kami. Sasamahan natin. In prayer, ang mga tao pong ito. So that it can the Lord would allow healing to flow in the land. Hindi ho madali. Dahil binobombard po tayo ng mga pangit na balita. At yun po, ano nangyayari? Napupuno po tayo ng galit. Sa halip na makapanalangin, naiinis ka, bakit ba ganito itong gobyerno na to? Gusto ko, tsakalin! Ay, si Rudy pala yun. So, the Lord is teaching us. Amen? So we are God's, tingnan niyo po yung inyong katabi. Yan pong inyong katabi is God's priest. The Lord's Aaron. Okay? Meron bang Aaron dito? Wala. Priest ng Panginoon. We invite God's presence wherever the Lord would allow us. Amen? Praise God. Pwede ho tayong tumayo. Tayo po ay
manalangin. Sabihin mo sa iyong katabi, you belong to the order Jollibee. Ay. The order of the Lord. Isa po sa ina-emphasize ni Rick Joyner dun sa libro about the order of St. John. They are not perfect knights. They went through season din po na palpak din po talaga. Okay? May mga ginawa din po silang mali. But yung kanilang original heart ng mga founders is makatulong. And the Lord did not forget. Hindi po. Hanggang ngayon ay buhay pa sila. Tapos po nakita ko si Rick Joyner, nagpa-ordain siya as Order of St. John. Sabi ko, Lord, parang hindi ba membro ng Mason tong? Tapos ni-research ko ng konti. Nagsulat marami ko kasing nag-react. Naka-public yung kanyang ordination. Parang, anong tawag dito? Pagiging member ng Order of St. John. He was acknowledged. Kasi wala akong nakakaalam ng story Very few. But pinublish niya, in-acknowledge siya na may contribution. So, hindi ka kasi pwedeng mag-apply to be a member. Someone has to recommend you. And he was recommended. So, tinanggap siya as a member, as part ng group. At public yon. Alam ko maraming na nagtanong at baka na-offend. Kasi prophetic siya He really hears from God. Medyo kakaiba yung kanyang mga storya. So, nag-research ako ng konti. Sabi ko, hindi ba Mason tong mga nito kasama niya? So, sinulat niya yung kanyang response. Sabi niya, he made this research and additional research and may na-receive siyang word from the Lord to be part of it. So, nagpa-member po siya. So, sabi ko, Lord, decision niya yun. At hindi ko na pwedeng sabihin na mali yung kanyang ginawa. So, the Lord bless him. So, but the story that he wrote about the Order of St. John is a prophetic reminder of na mga mangyayari po sa things that might unfold in the future. Yung pong nangyayari sa Middle East po ngayon, hindi na po yung bago. It happened in a different time, in a different place. At saka po yung kaguluhan po sa Middle East, that's not worst. Worst pa po ang mga previous history ng wars and killings. Mas malala pa po. So let's pray. Father, we thank you for reminding us that everything starts in a seed. That, yes, to that prophecy na ibinigay mo po kay Rick Joyner noong 2014, that small is big. That we are your mastered seeds, oh God. There is life in everything that we do. Kahit po maliliit na bagay, there is life there because we're not doing it. Katulad na reminder mo kanina, yung mga temptations to be accepted, temptation to be spectacular. It's not a show. Paalalahanin mo po kami lagi, Panginoon, that we are seeds in your hand, O Lord. At we live by the principle na tinuro po ni Paul, someone sow, someone watered, but ultimately, it is your Spirit, it is your grace, it is your power. You're the one who makes everything break through, everything grow, everything bear fruit. Sa inyo po, nanggagaling ang lahat. At katulad din po ng sinabi ni John the Baptist, a man receives nothing unless it be given to him from heaven. Everything that we have, everything that we are, is a gift from you. And as we use it, as we steward it,
It will bring forth life, and it will release healing into the world. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen.